Tatlong Amerikano daw ang nagkokontrol dito kay Marcos Jr. At eto, Senator Robin Padilla, babarilin. At dalawang kilalang artista gustong ipakulong ang mga Cayetano. Naku, sino na naman kaya itong mga pag-uusapan natin ngayon, mga banateros, mga kabiyaya? Siyempre, grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon. At pasensyahan nyo na ang ating background ngayon. May mga makita kayong puti-puti dyan dahil ayusin pa natin yan. Yan ay biglaan na kabit lamang, no? Para magkaroon lang tayo dito ng soundproof dito sa ating bagong studio. So yun, mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At eto nga, may nakalap po akong balita. Ito, hindi po ito panaginip. Bali, may isang kilalang personalidad na nagkwento sa atin na ang kumukontrol dito kay Marcos Jr. ay tatlong Amerikano or tatlong dayuhan. Nako, alam nyo, kapag usapang kontrol at kapag usapang mga dayuhan ang kumukontrol sa isang leader sa isang bansa, ay alam naman alam na agad natin to na ito ay mga kriminal, no? Mga kriminal na, alam niyo, sa totosin, ito yung hanap buhay talaga nitong mga to eh. Marami, hindi ko lang tukoy kung saan ko napanood, pero may isa akong napanood na isang istorya na etong mga Amerikano na to ay talagang nag-iikot-ikot to sa iba't ibang bansa para kumbinsihin yung mga leader ng mga bansa na magpakontrol or magpasakop sa kapangyarihan nila, no? So kadalasan alam naman natin na etong mga Amerikano na to ay kadalasan ito talaga yung gawain para makagawa sila ng, alam mo yun, ng mga kanilang, para malaya sila sa isang lugar na makagawa sila ng krimen. At alam naman din natin na bakit bumalik ang droga, ang krimen sa bansang Pilipinas is dahil sa mga dayuhan. Yung mga sinasabi nila na galing na yung mga nagdadala daw ng mga kriminal ng mga droga dito sa Pilipinas ay ang mga Chinese. Alam nyo, opo, totoo naman na may mga Chinese na nai-involve sa droga. Alam nyo, yung mga Chinese na nababalitaan dito sa atin na nahuhuli na sakop ng mga kriminal, ay ayan po yung mga tinatapon ng Chinese. Mga patapon po yan sa kanila na napapadpad sa iba't ibang lugar. Kagaya na lang dito sa Pilipinas. Kaya kadalasan, ang isip ng iba ay mga Chinese ang nagdadala ng illegal na gawain dito sa Pilipinas. Pero ang talagang realidad ay ang mga puti. Ang mga puti talaga. Natatandaan ko yung dati na bago gipitin or ginigipit ng paunti-unti etong si Pastor Apollo Kibuloy, natatandaan ko sa kwento niya dati, bukod ho doon sa gusto siyang kunin at patayin ng mga Amerikano na mga galit sa kanya, kung hindi ako nagkakamali, may nabanggit siya na may mga dayuhan na gustong sakupin or gustong kontrolin talaga ang Pilipinas, na para maging mas malaya sila na makagawa or rito sa bansa natin, alam mo yun, maipalaganap nila yung kanilang kawalangyaan. Kasi sa totoo lang, ang laki din talaga, milyones ang kita ng mga kriminal sa iba't ibang bansa, lalo ngayon sa bansa natin na grabe yung smuggling, grabe yung mga ipinagbabawal na droga, bagsak presyo na. Sa gilid-gilid may nag-aabutan na dyan, di ba? So nakikita natin palagi yan. So ngayon yung mga isa sa mga dahilan kung bakit pinapasok nila yung iba't ibang mga bansa at kukontrolin nila yung mga pinuno, yung mga leader. Sa totoosin lang, nagbubukod tanging kung hindi ako nagkakamali, si Pangulong Magsaysay at si Pangulong Duterte lamang ang hindi nagpasakop
sa mga Amerikano, sa kasaysayan ng Pilipinas, ng mga naging presidente. Yan yung pagkakaalam ko, hindi ko wina 100%. Pero kay Pangulong Duterte, 100% na hindi talaga siya kontrolado ng mga Amerikano. At lalong hindi rin siya kontrolado ng mga Chino. Kasi sasabihin na naman ng mga basher dyan, hindi nga kontrolado ng Amerikano, pero kontrolado ng mga Chino. So, alam naman na natin yung mga utak ng mga basher dyan. So ngayon mga banateros, mga kabiyaya, etong tao na to, kanina ay kilalang kilala nyo tong tao na to. Hindi ko na lang papangalanan. Pero isa siya sa mga dating kasamahan ni Pangulong Duterte. Naging kasama din siya ni Pinoy, naging kasama din siya ni Erap, ni Gloria, ni sino pa ba? Hindi ko lang alam, ni Cory Aquino. No, parang basta kilalang kilala niyo siya, hindi ko siya pwedeng pangalanan dahil mahirap tong ano na to eh. Mahirap tong topic natin ngayon. Sa totoo sin delikado nga talaga to, pero syempre kahit papaano malakas ang loob natin dahil gusto ko lang din naman na malaman niyo, no. So ayon nga doon sa kwento niya sa amin na itong administrasyon, kasi tinanong namin siya kung sa tingin niya ba sino ba talaga ang kumukontrol kay Marcos Jr. Kasi kadalasan, 'di ba, palagi natin nakikita wala siyang alam sa ganito, sa ganyan. So siya yung presidenteng laging walang alam. Alam naman na natin 'yan. So ngayon mga banateros, mga kabiyaya, natanong namin siya kung si Romualdez ba ang kumukontrol o ang mga Araneta ba. Alam mo, isa lang sinabi niya, ayon sa kanyang pananaw at nabalitaan niya sa kapiranggot na mga source niya, ng mga galing sa mga source niya, tatlong dayuhan, tatlong personalidad na dayuhan na makapangyarihan ang kumukontrol kay Marcos Jr. Wala siyang binanggit na tawag dito na pangalan, pero alam nyo may posibilidad kasi alam naman mo natin na binibaby ni Baby M. binibaby ni Baby M yung mga makakaliwa dito sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Katulad na lang nila Franz Castro. Sila Franz Castro kahit convicted, malaya pa rin. Yung mga makakaliwa kitang-kita naman natin ngayon na malalaya na. Tsaka tumatakbo pa nga, 'di ba? Tumakbo pa nga iba nanalo, iba nasa Congress, 'di ba? So, kapag usapang makakaliwa or tinatawag na mga corn beef ngayon, na yung mga NFA, hindi natin sila pwedeng irekta sabihin yung pangalan nila kasi baka matutot tong video natin konektado yan sa mga Amerikano, no? Konektado yan sa mga Amerikano na kung saan yan yung pinaka nagiging source sa armas, source sa kapangyarihan. Kaya kung magtataka tayo ngayon, nung panahon ni Pangulong Duterte nawala itong mga makakaliwa at biglang bumalik at mas dumami pa ngayon, dahil dito sa kwento nga nitong isang kilalang personalidad na tatlong Amerikano ang kumukontrol kay Marcos Jr. Di umano. So kung pagdudugtong-dugtongin natin lahat, may posibilidad nga. No, may posibilidad nga na talagang totoo na itong tatlong Amerikanong kumukontrol kay Marcos Jr. Dahil alam natin na yung galawan ng administrasyon na pinoprotektahan nila yung mga makakaliwa, yung mga perwisyo, hudas, dumi sa bansa natin ay obvious na pinoprotektahan ng administrasyon at ginagamit palaban sa mga Duterte. Kung matatandaan nyo, na ikwento na rin ito ni Pangulong Duterte at ni Pastor Kibuloy na talagang kaya ayaw nilang magpasakop sa mga Amerikano. Unang-una, talagang gusto ng mga Amerikano na mga leader or mga leader ng mga makakaliwa na yung magsagawa ng krimen, mga illegal na gawain dito sa bansa natin at
Basta hindi ko lang matukoy kung saang video or ano yung pinaka-eksaktong detalye ng pagkakasabi ni Pangulong Duterte at ni Pastor. Pero mga nabanggit na nilaw yan kung matatandaan nyo. At i-comment nyo na lang dyan sa baba. No? So ngayon, habang kinikwento sa amin yun, sobra din kaming talagang naano na. Kasi marami akong mga kilala din na mga personalidad, kagaya na lang nila ni Banat Bay at nila Attorney Vic Rodriguez. Sino pa ba? Attorney Trixie Cruz. At napapanood nyo rin sa mga video nila na sinasabi nila na nakakausap nila si Marcos Jr. Pero alam mo yun, parang walang sariling desisyon. Walang sariling desisyon. Umaasa lang sa katulad niyan, yung kinuwento ni Bay, dati nakaharap nila, nakapunta mismo sila sa bahay nila, inimbitahan nata sila ni Senator Amy Marcos, kung di ako nagkakamali. Nakaharap nila itong mag-asawa, kada tatanungin daw si Marcos Jr., ang sumasagot si Lisa. So talagang maiisip mo na talagang lahat ng mga nangyayari to ay may talagang may nagmamando kay Marcos Jr. At minsan nga, 'di ba, paiba-iba yung statement niya. Kesyo ganito, bukas iba na naman. Ngayon, ganito yung sasabihin niya, bukas iba na naman. So talagang ang naisip natin ay may nagmamanipula sa kanya. At isa sa mga naisip natin diyan ay itong si Romualdez at si Lisa. Pero dahil dito sa mga Amerikano na to, sa kwento na to na mapatungkol sa tatlong Amerikano na kumukontrol kay Marcos Jr., talagang naliwanagan ako na, kaya pala biglang lumakas ang mga makakaliwa. Kaya pala malaya ang mga makakaliwa kahit na sila ay convicted dahil talagang pinoprotektahan sila ng administrasyon. Ang masaklap dito, kung sino pa yung mga makakaliwa na yan, sila yung mga malalaya, tapos yung mga senador na lumalaban sa korupsyon, sila yung nakukulong at pinaparusahan ng administrasyon. Samantalang yung mga makakaliwa na salot sa lipunan, salot sa bayan natin, sila yung mga malalaya at sila pa yung may ganang magprotesta. Yung ibang mga makakaliwa nga nandiyan sa impeachment ni VP Sara Duterte, di ba? So ganyan kalupit ang administrasyong Marcos. So kayo mga banatero, sino kaya itong tatlong mga dayuhan na kumukontrol sa dito sa sa administrasyong Marcos? Sila, alam niyo, sa tutusin nung napakinggan ko to, sabi ko, kaya naman pala Kaya pala grabe yung krimen, grabe yung sindikato sa bansa natin, grabe yung droga, sobrang lipanan na, 'di ba? At kung matatandaan nyo nung ang kauna-unahang ginipit ng administrasyong Marcos ay ang SMNI at si Pastor. Alam naman natin ng history. Ang history ay isa si Pastor Apollo Kibuloy sa kumalaban diyan sa mga makakaliwa na yan, kaya na wash out yan. 'Di ba? At si Senator Robin Padilla, Senator Bato at si Pangulong Duterte. So ngayon, kung ipagdudugtong-dugtong natin simula nung kinuwento etong tatlong foreigner na to na kumukontrol kay Marcos Jr., ay talagang tugma kasi nung nandun po kami mismo ang Banateros Brothers, so wala pa nun si RJ, si Jack nung siege. Kami pa lang nila Judea nila at yung tatlong sila Banat Bay, Cocholi, Bosdada. Talagang nakita namin dalawang mata na puro mga Amerikano yung umaaligid doon sa kingdom. Na talagang nagmo-monitor, may mga picture pa nga na ipinakita noon ng SMNI na may mga foreigner na nagte-telescope or nagmamasid sa kingdom. At ilang beses na nangyari yun at hanggang nung siege na nilusob na ng mga kapulisan sa utos sa pamamagitan ni Talampakang Torre, nandun pa rin ng mga Amerikano, nagmamasid pa rin sa KOJC, sa kingdom, kay Pastor Apollo. Dahil nga alam nila na isa si Pastor sa kinakatakutan nila na makabuelo, or isa si Pastor sa kinakatakutan nila at isa rin si Pastor sa kinakamuhian nila dahil sa pamamagitan din ni Pastor doon sila napahamak
doon din sila na naubos or nawala yung kanilang samahan. Kaya talagang mas inuna nila ang SMNI na tanggalan ng prangkisa, gipitin si pastor at yung mga member. So ganyan na ganyan yung ginawa nila noon. Ngayon na pagtatanto na natin at dugtong-dugtong na talagang may posibilidad na mga dayuhang mga Amerikano nga ang kumukontrol sa administrasyong Marcos. Kasi isipin nyo, ano ba ang naibigay ng Amerika dito sa Pilipinas? Alin, yung Jones Bridge? Yung Jones Bridge na ang tagal na nun. At may mga bali-balita na yung tulay na ibinigay ng Amerika na yan ay may di umano ay may kapalit pa yan. Napakalaki ng kapalit niyan. At alam din naman natin ang ugali ng mga Amerikano na hindi yan tumutulong ng walang kapalit. Kung sa tusot at tuso sila. Kung ano yung nakikita nyo galawan ngayon, diba? Grabe pag sa pagiging tuso ang administrasyon, diba? So ganyan na ganyan ang nangyayari. Sobrang matatawag natin na matindi ang nangyayaring pagiging tuso ng administrasyon na alam mo yun na mas inuuna nila yung mahadlang sa mga plano nila para hindi ito walang sagabal. Kagaya ngayon na may mga balita na itong si Senator Alan Peter Cayetano ay isa na sa mga isusunod nagigipitin, di ba? Tutulad siya kala Pastor, kala Pangulong Duterte, kila Jinggoy, Marcoleta at Bato de la Rosa. So dahil daw dyan sa SEA 2019 SEA Games na samantalang si Dizon ang pinaka-priority dapat nilang kasuhan at imbestigahan pero itinutumbok nila at ipinupukol nila kay Senator Alan Peter Cayetano. Partida, wala pa noon si Attorney Matibag. Hindi pa siya ang director noon. Pero kung makapag-asta siya ngayon, nakala mo, di ba? Parang alam niya lahat ng kwento. So, grabe talaga. Bakit? Kung babalikan din natin yung panahon ni Emilio Aguinaldo, ni General Luna, halos at ni Quezon, halos parehas na parehas. No, kung ano yung pagiging manipulator, yung pagmamanipula ng mga Amerikano noon, halos dinodoble or tinitriple lang ngayon. Halos tugmang-tugma doon halos tugmang-tugma doon sa sa mga nangyari noon at nangyayari rin ngayon. 'Di ba? So talagang inuubos nila yung mga katulad niyan, yung panahon ni Emilio Aguinaldo dahil nga tutol si General Luna sa galawan ng Amerika at etong si Emilio Aguinaldo naman ay gustong-gusto or parang kumakampi sa Amerika. Anong ginawa kay General Luna? 'Di ba? Ipinatumba ni Emilio Aguinaldo. So ganyan na ganyan. Yung kay Quezon naman, sinakyan ni Quezon ang kagustuhan ng mga Amerikano para mamayagpag siya at masakop niya, mahawakan niya yung kapangyarihan na para makontrol niya lahat dito sa bansa natin. So kung pagdudugtong-dugtongin niyo lahat, halos parehas na parehas ngayon na nangyayari. 'Di ba? So grabe. Simulat sa poll, kaya nga sobrang init na init, galit na galit ang mga Amerikano, ang mga dayuhan, mga puti dito kay Pangulong Duterte. Kasi kung hindi ako nagkakamali, bukod kay Magsaysay, hindi ko sure kung 100% na ayaw ni Magsaysay sa mga Amerikano, pero yan yung konting nalalaman ko. Pero ako 100% na kaya galit na galit ang Amerika, kaya galit na galit ang mga Amerikano na mga kriminal kay Pangulong Duterte kasi nga siya lang ang isa pa sa mga pangulo na hindi nagpasakop sa kapangyarihan ng mga Amerikano. So grabe, no? Biruin nyo. Kaya nga yung sinasabi ng iba na bukas sa Makalawa, may mga kadena na tayo sa leeg. Tapos hila-hila na tayo ng mga Amerikano. Alam nyo, may posibilidad na mangyari yun. So sobrang taas ng bilihin, baba ng pasahod, walang binibigay na trabaho sa mga Pilipino. Talagang nalulugmok na
Sa sobrang gahaman ng administrasyon sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, pwede nilang ibenta itong bansa natin. At para maproteksyonan ng administrasyon sa mga kawalangyaan na ginagawa nila ngayon, kinokontrol sila ng Amerikano. Ganyan, kaya nga sinasabi ko parang business to eh. No, may mga dayuhan nga daw na pupunta-punta sa iba't ibang mga bansa para himukin ng mga leader na, oy, sakupin kita, bibigyan kita ng proteksyon. At syempre nakikinabang ang mga Amerikano doon kapag sa oras katulad ngayon, 'di ba? Ito pa ang isa pa sa mga kinuwento niya sa amin. Etong impeachment ni Vice President Sara Duterte ay isa lang palang panakip-butas sa 2027 national budget. Grabe. Alalahanin po natin na sobrang laki ho ngayon ng budget ng Pilipinas. Ang hinihingi nila. 7.2 trillion pesos ang hinihingi nilang national budget sa darating na 2027 national budget. So etong impeachment na to ay isang panakip-butas lamang. Biruin mo, papaabutin daw nila to hanggang Pasko. So kung aabot to hanggang Pasko, pasok na pasok doon sa sinasabi nitong kakilala namin na talagang yayariin nila yung 2027 national budget. Ang masaklap pa dito, ang pinag-uusapan sa impeachment is 125 million, tapos ang ginagastos araw-araw is 25 million. Ngayon kung ita-times po natin sa 92 days, ang 25 million ay nagkakahalaga ho ito ng 2.3 billion pesos. So di hamak kung totoo man na nagnakaw or mali ang pagkakagamit ni Vice President Sara Duterte sa 125 million confidential funds, di hamak na mas malaki pa rin ang ginagastos nila dito sa impeachment na to. Double purpose etong nangyayari ngayon. Panakipbutas ang impeachment at may posibilidad na matanggal si VP Sara at magiging malaya na sila. 'Di ba? Kung sino man yung magiging pambato. Pero yun nga lang, ang kasamaan palad, kung sakali mang ma-impeach si VP Sara, ay may papalit kagaya ni Mayor Basti Duterte, Pulong Duterte, maaaring si Pastor Apollo Kibuloy, Robin Padilla, Cayetano, Marcoleta, ang dami pa. Sobrang dami pa na may mga potensyal na maging presidente ng bansang Pilipinas. Ilang beses namin sinabi sa inyo na kapag nakitaan namin ang isang tao na katulad ng pamamalakad ni Pangulong Duterte, ay hindi kami magdadalawang isip na boboto at susuportahan namin. Kagaya na lang, halimbawa, Pastor Apollo Kibuloy. Ang pinagkaiba lang nila, pastor si pastor at si Pangulong Duterte. Kung sa pahabaan lang ng pasensya, di hamak na mas mahabang pasensya ni pastor. Dahil alam naman natin, sentro sa taas yan. Pero yung hadikain, yung plano, yung pagmamahal sa bawat Pilipino, bata, matanda, iba man, kung ano man ang relihiyon mo, Iglesia, Katoliko, Baptist, kung ano mang relihiyon mo, walang pakialam dyan si pastor. Hindi niya tinitignan yan. Hindi niya tinitignan yan kasi kami mismo ang nakakita niyan. Ang daming mga laging nakikihalubilo sa mga miyembro ng KOJC. Ang daming natutulungan ng KOJC ang daming natutulungan ni pastor na iba't ibang mga relihiyon na kahit hindi miyembro sa KOJC. So kung ano yung nakikita natin kay Pangulong Duterte, nakikita din namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga sabi namin, kung sakali man dumating ang araw na ma-impeach talaga si VP Sara at kagustuhan naman ng taong bayan, kagustuhan ng mga Duterte na si Pastor ang kanilang iangat bilang or i-push na maging presidente ng Pilipinas or vice-presidente, bakit hindi? Halos parehas lang naman. Kung ano yun nakikita natin kay Pangulong Duterte, ganun din kay Pastor. 'Di ba? So,
Hindi naman sa kinakabahan mga banateros na wala ho tayong ganon. Walang ganon na kinakabahan na kinakabahan lang kayo kasi may impeach si Sara. Hindi ho ganon mga banateros. Hindi ho sumasagi sa isip namin dahil unang-una, kung ma-impeach man si BP Sara, pananagutan at sisingilin ng taong bayan yan sa mga senador na nag-impeach sa kanya. Dahil alam naman natin na dyan pa nga lang sa ginagastos araw-araw sa 93 days or 92 days na impeachment na isasagawa laban kay Vice President Sara Duterte, sobrang laking katarantaduhan na. 125 million ang ibinibintang kay BP Sara. 2.3 billion ang ginagastos sa impeachment, ang gagastusin. 'Di ba? So sobrang grabing pagtatapon ng pera ang ginagawa nila. Kaya nga sinasabi ko double purpose 'yan eh. 'Di ba? Na di umano ay ninanakaw na nila, inaasikaso na nila ang 2027 national budget na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Samantalang tayo, nakapokus tayo sa impeachment. Samantalang sila, nakaw lang ng nakaw. Ganun kalupit. At ito, pag-usapan na rin natin to itong kay Senator Robin Padilla. Grabe, no? Oo, bukod po doon sa babaeng nag-post na dapat kung sino daw may kung tama ba yung pagkakasabi ko, tignan nga natin, baka magkamali tayo ha. Ayon doon sa pagkakasabi ay tawag dito kung sino daw yung kung sino daw ang malakas ang loob na barilin si Senator Robin Padilla. At dinugtungan agad yan ng isang artista na ang pangalan ay Angel Locsin na talagang nababash ngayon sa social media kasi nagpakilala talaga na siya. Nagtanggal na siya ng kanyang maskara at kumpirmado na siya talaga ay isa sa mga NFA. Bakit? Siguro alam niyo naman niya yung post, 'di ba, ni Angel Locsin mapatungkol kay Senator Robin Padilla. At ang masaklap pa nga dyan, dinamay niya pa si Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo, Angel Locsin, ito, sarili kong opinion. Di hamak naman na mas ikaka-proud namin na suportahan, ipagtanggol si Pastor Apollo Kibuloy kaysa sa mga makakaliwang kagaya mo. Diba? Kaysa naman sa mga katulad mo na salot sa lipunan. Alam mo, kapag ikaw na isang Pilipino, ipinagtanggol mo ang isang makakaliwa, isang hudas, demonyo, dumi sa lipunan, ay katulad ka na rin nila. Kaya kung pinagtatanggol namin si Pastor, pinagtatanggol ni Senator Robin Padilla, si Pastor, walang problema dun. Una-una si Pastor, ang daming natulungan yan. So although hindi naman sinusumbat yan ng KOJC at hindi kadalasan na ipapakita sa mga TV, sa SMNI, kagaya ng ibang mga network dyan na makatulong lang sa ibang lugar, akala mo na kung ipangalandakan sa TV, sa mga network, sa mga social media, akala mo naman kung sino na silang bayani ng bayan. So hindi ho ganun si Pastor, hindi ho ganun ang KOJC, no? Kaya simulat sa poll, hindi pa nangyayari tong kaguluhan na to. Tahimik lang ang SMNI, tahimik lang ang KOJC at si Pastor na tumutulong sa bawat Pilipino. Na nakita namin lahat yan, nakita natin lahat yan. Kitang-kita naman sa video, nakitang-kita naman at malalaman mo naman sa lugar na Davao, at hindi nga lang sa Davao, pati nga sa ibang bansa Diba? Na talagang kahit anong relihiyon mo, tutulungan kanila hanggat sa kaya nila. Yung nga lang, nung mga panahon na yon, at masaklap dito, inabuso pa sila ng mga tinulungan nila. Kagaya ng mga bumaliktad, yung katulad na lang ni alias, nakalimutan ko na yung pangalan ng hinayupak na babae na yun. Katulad na nila alias Rene at yung mga kasamahan niya na humudas kay Pastor. So lahat yun tinulungan yun hanggang sa kapatid, sa nanay, sa magulang, sa anak. Pero ang kapalit, hinudas pali na si Pastor. Kaya Angel Locsin, yung sinasabi mong kung hindi ka, buti pa si Pastor pinagtanggol ni Senator Robin, samantalang ikaw
nire-red tag ka na pero hindi ka man lang mapagtanggol. Siguro alam din ni Senator Robin talaga na isa kang lehitimong corn beef. Isa kang lehitimong sakop ng mga makakaliwa na dumi sa bayan natin. Kaya siguro ganun. Kahit din naman ako bilang public servant, kagaya ng sinabi mo nga, 'di ba? Sabi mo huwag dumepende si Senator Robin sa iisang tao. Dahil siya ay senador, dapat dumepende siya sa pangkalahatan. Pero ang pinupunto mo sa post mo ay dumepende lang siya sa'yo at huwag dumepende sa pangkalahatan. Ngayon yung pangit yan. Kaya nga sabi ko nga, hindi nasusukat ng pagiging artista, abogado, ang totoong katalinuhan ng isang tao. Diba? So lumabas din ang katotohanan na isa ka sa mga corn beef na traidor hudas ng bayan. At ito si Don Sulwe, sino ba to? Wait lang. Ano bang pangalan nitong artista na to? Na mga banateros na tawag dito na may komento sa mga Cayetano. Alam nyo, laging nangingialam tong artista na to at kung ano-ano yung pinagsasabi, lalong-lalo na sa mga Duterte. At alam din naman natin na ito ay tropa pits ni Lisa Araneta Marcos. So ito nga Gloria Diaz. Yan. Sabi niya rito na dahil nairita sa boses, Gloria Diaz na isipakulong si Senadora Pia Cayetano. Tanginang yan. Ewan ko na lang talaga. Sa bagay, kung kagaya ng sinabi ni Senator Amy Marcos na etong si Lisa Araneta Marcos at Bongbong Marcos ay nagdudroga, siguro hindi na rin natin maiwasan na mapaisip na yung mga kasamahan at sumusuporta kay Marcos Jr. ay baka mga katulad din nilang nagpupulburon din. Kasi sa grabing sa grabing talamak ng korupsyon ngayon, tapos kakampihan mo pa sila. Wala ka sa katinuan. May diferensya ka sa utak nun pag ganun. Hindi totoo po yan mga banateros, may diferensya ka sa utak kapag ganyan. Na lantaran na yung nakawan sa bansa natin, okay lang sa'yo. Lantaran na yung krimen sa bansa natin, okay pa rin sa'yo? Ay, talagang may diferensya ka sa pag-iisip niyan. 'Di ba? So talagang grabe na yung kabaliwan mo niyan. Ngayon, Gloria Diaz, ako'y may respeto sa mga matatanda, lalo't sa kababaihan. Shoutout sa inyo, Gloria Diaz, Angel Locsin, at doon sa babaeng nagbabanta na barilin si Senator Robin Padilla. Alam nyo, ganito gawin nyo. Pumunta kayo sa bundok. Maghanap kayo ng isang bundok. Tapos, lagyan nyo ng bakod. No? Pag nalagyan nyo na ng bakod, doon na kayo manirahan. Tapos mag-recruit or papuntahin nyo yung mga makakaliwa dyan, yung mga supporters ng mga loyalista, dahil isa lang naman kayo ng utak. O kaya pumunta kayo ng ICC, dahil yung ICC ay yun nga ay tawag dito yung papala nakalimutan ko yung ICC daw ay malapit ng sugurin yan. Oo, malapit sugurin, at kapag sinugod dyan, yung mga nakakulong dyan ay may posibilidad na makalaya, kagaya na lang ni Pangulong Duterte. Isa din yan sa kinakaabangan ngayon ng mga Pilipino, na kapag pinwersa ng Russia at ng Amerika yung ICC na yan, ay may posibilidad na makalaya si Pangulong Duterte. Kaya kayo yung mga basher dyan ng mga artista, alam naman natin na itong si Angel Locsin. Hindi ko lang tukoy kung si Gloria Diaz ba ay naapektuhan nung pinasarado nung panahon ni Pangulong Duterte ang ABS-CBN, pero alam naman natin na may mga galit silang personal dito sa mga taong to. At kaya nadadamay sila, pastor, dahil alam nila na kasapi ni Pangulong Duterte itong si Pastor Apollo Kibuloy. Diba? So, ganun ang gawin nyo. Puntaan ng bundok, tapos bakuran nyo. Doon na lang kayo manirahan. Total pare-parehas kayo ng utak. Tsaka higit sa lahat, magpa-check up kayo. Delikado yan, ha? Biruin nyo, salot sa lipunan ng mga makakaliwa. Pati si Marcos Jr. Tapos, susuportahan nyo.
mahirap yan. At ito pa mga banateros, mga kabiyaya, isa pang matinding balita. May isang kilalang national, international expert na di umano ay pwedeng-pwede ng or maaari daw sugurin ng Amerika etong dahig at pakawalan yung mga nakakulong doon. So ibig sabihin may posibilidad talaga na itong mangyayaring away or gulo sa pagitan ng ICC at ng Amerika ay baka mag-meet siya ng ikakalaya ni Pangulong Duterte. So mga banateros, ito na ata yung isa sa pinakamagandang pinapakinggan natin na maaaring pwedeng mangyari. Dahil alam naman na natin kung gaano nating kamis at kung gaano nating kamahal itong si Pangulong Duterte, at may mga ganitong balita na may posibilidad na makalaya siya at masira na itong puwersa ng ICC at makauwi siya sa Pilipinas. Kaso ito yung tanong. Kung matatandaan nyo, itong si Remulla ay nagsabi na kahit daw makalaya si Pangulong Duterte ay hindi daw nila papasukin ng Pilipinas. Itong si Pangulong Duterte. Ang tanong, papayag pa kaya tayo nun? Kayo, papayag pa ba kayo? Papayagan nyo ba na pagkatapos nilang ikulong yung matanda, hindi pa nila papauwiin dito sa bansa na kung saan siya pinanganak? At hahayaan ba natin na yung Pangulo na nagbigay sa atin ng 6 years na kapayapaan sa bansa natin, safe at pagmamahal, isusukli natin, hayaan pa rin ba natin siya na abusuhin ng administrasyon na ba? Siguro hindi na siguro po pwede yan. So talagang good news to, at ito yung isa sa mga abangan natin mga banatero. Samantalang eto, may ipapanood po ako sa inyo ng mga binulgar ni Attorney Sal Panelo at ni Attorney JB Hinlo. So about dito sa impeachment kay BP Sara Duterte, no? May mga pasabog silang mga sinabi do, kaya ito po ating panoorin. Wala naman ako nakikita kung buksan nila. Kasi ang feeling ko, personally ang tingin ko, I don't think na isang taxpayer will put their items in the salad, yung mga bagay na hindi niya mapapaliwanag. Siyempre, kung ilagay mo yun dyan, legitimate siya. Kaya buksan mo yan, walang problema. Sa summary ko sa naganap dito, no, sa impeachment, sa ika-6 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, Attorney Panelo, tanungin kita, anong masasabi mo dun sa oral arguments na nangyari ngayong hapon? Para ko ng pagalitan lahat sila. Kasi if you remember, yung interview ko kahapon, nagko-komentaryo na ako. At yung topic nila ngayon, yung mga komentaryo ko kahapon. Kasi nga, di ba, mag-withdraw ng testigo. Sa halip na mag-withdraw, sabi mo lang na we're withdrawing because we feel na ganyan. One sentence na, tapos na. The woman lawyer representing the House panel of prosecutors delivered a 35 speech. Ito naman presiding officer, he allowed it. And the defense naman, dahil mabait, siguro, pinagbigyan na lang, pero actually, dapat inopost na rin na yun. Tapos ngayon, yun ang topic nilang lahat. Kaya sabi ko, my goodness, too late na hero kayo lahat eh. Dapat kahapon pa kayo Pero ang sinisisi ko talaga doon ng presiding officer. Because he controls the proceeding. And he has no right to be making statements ngayon na, kumbaga, trying to justify himself. And also, mawalang galang na rin sa mga senador, dapat to kayo rin, bawat isa sa inyo, tumindig kahapon. At napansin nyo na pala na mali bakit di kayo tumayo lahat? Yan ang nagiging problema natin. Huwag kayo masyadong mababait. Well, di pa siguro masyado nag-iinit yung hearing. Ang problema nga, pag pinabayaan mo kasi yun, una-una, tatagal. Pangalawa, yung taong nakikinig, sa halip na testigong papakinggan nila, yung mga abogado na. Saka, isa pa, may meron ako naalala.
sabi nung lead prosecutor, hindi ho namin ini-influensya. Hindi ho intensyon namin. Excuse me, lahat ng partido, yun nga ang trabaho nyo, influensyahin nyo ang korte para makuha nyo mga boto. Anong nasalita yan? O ito mga anak ko, pagpapapaluin ko ito eh. Well, sa oral arguments naman po, ano ang tingin ninyo? Do we have enough numbers para pagbotohan na in favor sa defense, or pagbibigyan ng kahilingan ng prosekusyon na isabi na nga yung AMLA, yung BIR, at iba pang financial records ng Vice President? Unang-una, yung mga argumento na magkabilang panig narinig na rin natin yun eh. Paulit-ulit lang yun actually. Ngayon, whether or not papayag, sa tingin ko, wala naman ako nakikita kung buksan nila. Kasi ang feeling ko, personally ang tingin ko, I don't think na isang taxpayer will put their items in the salad, yung mga bagay na hindi niya mapapaliwanag. Siyempre, kung ilagay mo yan dyan, legitimate siya. Kaya buksan mo yan, walang problema. Yan ang sa akin. Yung concern na baka ma-weaponize ng kalaban. Kaya lang sila kinukontra yan. Kasi pati yung mga na hindi na dapat buksan, pinipilit nila buksan. Hindi ba? Pinupunto nila na hindi dahil noon pa yan, kailangan buksan natin. Mali yun. Kailangan kung ano sinasabi ng konstitusyon, yung impeachable offense, kailangan dun at the time ka lang na ginawa mo yon at the time na ikaw ay an impeachable officer. If you go beyond that, then you are violating the Constitution. Ayun. Kasi yun yung concern. Kaya pwede mo buksan pero meron kang bakod hanggang dito ka lang. Yung limit. Hindi mo pa Allowed pwedeng batas. puntahan yung hindi mo dapat puntahan. But you think, kayang tayuan ni Vice President Sara Duterte whatever ang ma-uncover na impeachment court na nilalaman ng kanyang bank accounts, SALN, BIR records? Definitely. Number one, abogado siya. Number two, abogado ang asawa niya. I don't think they will commit any irregularity. Being lawyers, they know what is unlawful, what is irregular, or not. Ngayon sa mga senator judges po, iilan lang po sa kanila ang abogado. Paano ma-appreciate ng mga senator judges yung mga ebidensya, yung presentation, both ng defense and ng prosecution without having that kind of background na sila ay nag-aral na abogasiya for them to understand the dynamics of bilang isang husgado? Hindi yung problema yun kasi bawat senador may staff of lawyers. So trabaho ng mga abogado yun na ibigyan sila ng special seminar. Kung may problema sila na they cannot appreciate, they can always go to the lawyers. Kaya nga, di ba si Senate President Gatchalian, pinagtanggol ko siya na dapat siya maging Senate President kasi actually, you need only common sense to preside. Yung mga rules, madali na yun eh. Gagaya niya, ito mga abogado nga nagpipreside, pamali-mali naman ang ginagawa niya. Tapos, ayaw ko ba? But would you like to give an advice sa presiding officer sa mga future na pag-handle niya sa impeachment court? Kailangan sundin niya yung rules. Hindi mo pwede yung pabahit-bahit siya doon. Kasi, alam mo, you allow it. Pagkatapos, magre-reklamo kayo after the fact. Diba? Yung bawal, sasabihin mo, saka na ako mag-ruling, pakinggan ko muna, narinig na ng buong bansa. So, yung anong ruling pa? Useless. Kaya kailangan, you stick to the rules at hindi ka magkakamali. Tinatch natin yung appreciation of evidence. Now, let's move on dun sa pag-decide nung ating mga senator judge. At tingin niyo po, yung capability nila and yung standard nila on how to weigh on the evidence and yung mga ipapresent ng mga witness at kung anong sasabihin ng mga witness na, yung standard ng pagpili nila, pag-decide nila na tatayuan nila kung ano yung tama at justified sa impeachment hearing na ito. Well, alam po ninyo, I will give them all the benefit of the doubt. Mga senador naman,
lahat sila edukado. Lahat naman sila sa tingin ko may mga common sense. So kung gagamitin lang nila yung kanilang intelihensya, yung pinag-aralan nila, yung objectivity nila, yung sentido komon, makakabigay sila ng tamang desisyon ayon sa batas, ayon sa sentido komon, ayon sa kalakaran na nakita nila sa pamamagitan ng mga testigo. So, ang problema lang ganito. Since this is not only a judicial process, it's a political process and it's a numbers game, doon papasok yung mga konsiderasyong pampolitika. Titingnan nila, ito bang boto kong ito? Makakabuti ba ito sa akin? O baka biglang pagdating ng halalan, wala na ako. Yun lang ang magiging problema. But I hope they will go beyond the political considerations and just decide on the basis of what is the true circumstances surrounding the accusation. Thank you so much for your time, Attorney Sal, and for your time to give us your views po, no, in analyzing yung nangyari po sa impeachment sa araw na ito. Thank you very much. Thank you also for wasting our time, you people there who are not following the rules, who bend the law, and who complain after the fact. Mabuti nga, hindi ako nakatulog na naman. Makakatulog na sana ako sa yamot. Thank you so Ano lang ko much. yung biro, patawa ko lang sa inyo. Thank you so much, Attorney Sal. Okay. But there's another legal issue. Supposedly, no impeachment 1 year, pag 1 year before election. No? Paano na mangyari ngayon pag umabot pa na 1 year before the election? We still have this proceeding. O dapat ba ipagpatuloy o there could be a challenge sa Korte Suprema nga automatic dapat itigil dahil it's already within 1 year for the next election. So, yun yung mga bagay na apektado dahil sa pacing at sa dami ng mga ebidensya at sa dami rin ng mga testigo. Kasama natin ngayon si Attorney J.V. Hinlo na nandito sa Senado. Siya po ay ranking official ng PDP Laban sa Visayas. Attorney, maayong hapon sir. Mayong hapon MJ, mayong hapon sa tanan na nakikinig. Salamat sa imbitasyon po. Sir, mainit po ang mga tagpo sa pagpapatuloy po ng hearing ngayong araw. Ang intro po kanina is yung naging pahayag, manifestation ni Senator Robin Padilla concerning doon sa mga statement ni NBA Director Matibag. Sir, nandun po kayo sa plenary when that topic was raised. Take us, sir, to your observations. Well, nakita natin na naging emosyonal si Senator Pia pagkatapos niya malaman yung nangyari sa kay Senator Alan na merong mga balibalita, yung inumpisahan nga na sinabi ni Senator Robin na merong balita na yung NBI ay magsasagawa ng imbitasyon tungkol sa Southeast Asia game, no? 2019. Yes. Tagal na nun. Matagal na yon. Yes, yes. So, parang timing na sabi na dahil magiging witness si Director Matibag, ay all of a sudden, bago mangyari yung kanyang pagbisita sa Senado this Monday, ay nagkaroon siya ng pahayag na mag-iimbestiga. Alam naman natin na involved sa committee na nag-handle ng Southeast Asia noong 2019 si Senator Cayetano. So, yung punto is, was there any malice? Or it was just a simple information relayed by Director Matibag? But nagpapahayag ng damdamin si Senator Alan Cayetano na sana, kung merong investigasyon, bakit gagawin pang public announcement? They could have just conducted the investigation quietly. Tsaka during this week's hearing, nasabi last day ni Senator Judge Alan Cayetano ang statement ni NBA Director Matibag na nag-request siya na at an earlier date daw siya dapat sana makapag-witness ito sa Senado, may lakad daw siya sa abroad. Unfair naman daw sa mga senator judge. In fact, sinabi ni Senator Robin kanina na siya'y pupunta sana abroad to support an activity na may kaugnayan sa kanyang paniniwala. Well, na timing lang talaga, attorney? Yung sa aking Tama ba yun? personal na opinion,
the request of Director Matibag is just that, a request. So, depende naman yun sa Senado sitting as an impeachment court to approve it. So, in fact, si Director Matibag nagsabi rin narinig natin sa kanyang pahayag na he's willing to testify, to cooperate. Nagpapaalam lang siya kung pwede sana na makapagbigay siya ng kanyang testimonya ahead of the scheduled date, no? Kung saan siya in-schedule originally. So, it was a fair and reasonable request, but the final say, of course, is the impeachment court. But one word caught the attention of the public earlier. No? Sinabi kasi ni Senator Judge Cayetano, he's a bureau director, a bureau versus an incumbent senator. Anong masasabi mo doon, sir? Hindi lang senador, sila senators kasi tatlong tumayo kanina. Let's be fair also to Director Matibag. Lahat tayo patas sa mata ng batas. So whether we are ordinary citizens or we are a senator or a bureau director, we're all equal in the eyes of the law. So the request for a change of date, it was to me, no, a valid and reasonable request. But again, the decision will be with the impeachment court. Now, on a different matter, yung tungkol naman sa pagsisiwalat, may iniimbestigahan kung saan yung naging dating posisyon ni Senator Cayetano, Alan Cayetano ay involved. Medyo iba yung dating ng bagay na yon sa minds ng ibang senator. Kasama na doon si Senator Robin Hood Padilla, Senator Alan Cayetano at sa Senator Pia Cayetano. So, yung hinihingi lang, the NBI should be a little sensitive dahil nga yung mga senators are sitting as impeachment judges. If they have valid information to investigate, they do it quietly until such time na matapos nila. But if they're gonna tell the public about it, publicly announce it, especially na mag-a-appear yung director ng NBI sa impeachment court, sabi ng mga senador, medyo nagbibigay takot yon at sana maiwasan yun. So issue dito, attorney, timing, the role of the senator judges, and the sensitivity to the role that they are performing right now. That is correct. You know, the whole Philippines is watching this impeachment proceeding. It should appear impartial. It should be impartial. And dapat hindi napepersa yung mga witnesses, hindi napepersa yung senator judges. They have to decide based on the evidence and their conscience. Sir, ang talakayan po ngayon sa Senado, kung papayagan ba daw na ipasabtina o ipalabas yung sinasabing bank records ng VP at ng second gentleman, gaano ito ka eye-opening na issue sa ating mga kababayan, lalo pat lahat tayo ay may mga bank accounts. It could happen to me, to you, to anybody na mayroon pong hinahawakan po ng mga pera sa bangko. Hinihingi ng prosecution, no, at sinabi ng prosecution na nasa kapangyarihan raw ng impeachment court na isabtina yung mga bank records, kasama na rin yung tax records with the BIR. Nagsabi rin naman yung depensa ng kanilang panig na this should be in accordance with due process and dapat sundin yung mga batas, no? So both sides nagbigay ng kanilang posisyon. At yung makakasagot lang yan kung ano yung magiging desisyon ng impeachment court ay yung mga senator judges, no? And they will, if they cannot agree na unanimous, it will be put to a vote. That's why nagkaupo sila ngayon, nagpupulong sila. If among themselves, they will come up with a common position, then that will be the position of the impeachment court insofar as the two motions of the prosecution na i-subpoena yung bank records, yung sa AMLC at saka yung sa BIR. But if any one of the senator judge, no, will have a opposing view, dapat kasi kailangan perfect, no, to have a consensus. But if any one of them have an opposing view, they will have to put it in a vote. And the senator judges, isa-isa, will be given the opportunity to explain their vote, parang 10 minutes each. That's the exciting part.
So antayin natin yung mga posisyon ng senator judges at yung kanilang explanation in the event na hindi unanimous yung kanilang desisyon. Sir, ano assessment mo as a practicing lawyer dito po sa takbo ng pagpapalit ng witness per trial day? 2 witnesses pa lamang, 6 na araw na. Medyo mabagal. Kagabi nga, sinabi ni Senate President, Senator Judge Win Gatchalian, na kung hindi raw, kung magpapatuloy daw yung ganitong trend, 1.5 year. Dito, 1 year and 5 months ang magiging takbo. October. 4 months next year. Oo, next year, October of next year. The question is, what if hindi pa tapos yung impeachment? Ano yung mangyayari kung let's say the Vice President already said tatakbo siyang presidente? Ano mangyayari kung siya yung mag-file ng kanyang candidacy and all of a sudden the impeachment court will declare nga convicted? You mean to say wala ng kandidato ang oposisyon? So malaking question yan, no? That's why the faster the proceeding, sana before October, malalaman natin ano yung magiging desisyon ng impeachment court. But as the way things are going, hindi natin alam. And yun, apektado tayo lahat dahil sa nakabinbing issue ng impeachment. But there's another legal issue. Supposedly, no impeachment 1 year, 1 year before election. No. Paano na mangyari ngayon pag umabot pa na 1 year before the election, we still have this proceeding? O dapat ba ipagpatuloy o there could be a challenge sa Korte Suprema nga automatic dapat itigil dahil it's already within 1 year for the next election. So, yun yung mga bagay na apektado dahil sa pacing at sa dami ng mga ebidensya at sa dami rin ng mga testigo. Sir, few things na lang po. Tama ba? Kasi ito ang common na komento ng netizens sa social media based po sa ating research, no? Tama ba na isama yung mga properties, mga kayamanan, pera na nakuha ng VP noong panahon na hindi pa siya VP? Yung impeachable time o sakop po ng table o timetable na kine-question is yung panahon niya bilang Vice Presidente. Ano masabi mo doon, sir, bilang abogado? Opinyon ng prosecution na pwede. Opinyon ng depensa na hindi pwede. So, yung personal na opinion natin will not matter because it will be the senator judges that will come up with the position. Kasi hindi naman, wala namang clear Supreme Court decision on the matter regarding those covering impeachment. Even if there is or there was, pwede yan palitan ng mga senator judges sa ngayon. They could change their position on certain matters that was previously decided sa mga nakaraan na impeachment proceedings. Because the impeachment court reigns supreme. The Supreme Court will only come in pag may grave abuse of discretion. Sir, lastly, yung timing na impeachment, ito ba'y para sa inyo bilang taga-Visayas? Ito ba'y talaga importante? Ito ba'y priority? Meron tayong mga kinakaharap na hamon sa ekonomiya, issues ng korupsyon na sinisingil ng taong bayan. Andyan pa nakabinbin yung problema sa flood control. Sir, your final thoughts on that? Well, parte ito ng ating konstitusyon, no? Kaya ang impeachment trial ay included sa ating konstitusyon para yung proseso sa pagpapalit ng liderato, it could be through election, it could be also through impeachment, ay nasa demokrasya. If we don't have this proceeding, pag nagrereklamo tayo sa ating mga pinuno at hindi tayo sang-ayon, it will now become outside the democratic process. So, this impeachment trial is a mode for the Filipino people to let's say impeach or replace, no, yung mga nakaupong impeachable officials. But as to timing, sinagot yan ng House of Representatives. They believe it is the right time to do so. Although yung mga kumukontra dito nagsasabi naman there should have been other priorities. But nandito na yun kaharap na natin
dapat tapusin na natin. So sa Medol, abangan ang susunod na kabanata. Abangan mamaya ang magiging desisyon ng mga senator judges at the twin issues of bank deposits and BIR records masyadong kontrobersyal, no? There are two sides, and whatever they decide, just like the whole Philippines, kasama rin ako nag-aantay. So yun po mga banateros, no? Ayan na, napakalinaw po ng mga pahayag ni Attorney Salpanelo at ni JB Hinlo dito mapatungkol sa mga issue na kinakaharap lalong-lalo na ni Vice President Sara Duterte. So yung mga banateros, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin mapatungkol ho dito sa tatlong banyaga, tatlong foreigner na kumukontrol daw di umano kay Marcos Jr. at dito sa mga artista na patuloy na nagiging katatawanan na lang na kanilang komento dito sa mga politiko, lalong-lalo na kay Senator Robin Padilla na etong si Angel Locsin ay may tampo. Ewan ko ba bakit ang lakas ng tantrums itong mga to. At ito yung veteranang actress na si Gloria Diaz, no? So ano pong may kukomento nyo at dito sa maaaring pagpapalaya kay Pangulong Duterte. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. The next performance will start momentarily.